Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and good morning po muli. And before we start, let us pray po. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa aming mga pagkakasalang nagawa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng knowledge and wisdom as we study your word, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang matutunan ang inyong salita at magamit namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. And before we start po, kanina nabanggit ng ating chairman yung doon sa camp. No? Natatandaan ko po na noong 2011, ang Lola Esther ay naiyak po siya dahil ang iniisip niya, baka ito na ang kanyang last camp. At fortunately, siya po ay nakasama doon. And true enough, the following year, talagang hindi na po siya nakasama. Ang point po natin dito is, we should not worry. Alam po natin na ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan and He will provide. Like po sa pag-aaralan natin ngayong araw, maiko-correlate po natin itong discussion na ito. So, yung kinanta po ni Irish kanina na He Touched Me, I personally requested this song. So, ang sabi ko po sa kanya kung pwede niyang kantahin to because kung makikita po kasi natin yung meaning yung mensahe nung awit, ito po ay nagsasabi na ang pagtitiwala ng buong puso sa ating Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan, pagpapala at biyaya sa ating buhay. Yan po ang isa sa purpose ng kanta. Now, ang atin pong topic is Trusting in the Lord. Our theme for the month of March is Nuggets of Wisdom from Proverbs. Ano po ba ang ibig sabihin ng nuggets? Kasi ang ganda po ng topic natin. Baka po kasi ang nasa isip ng iba o ng nakakarami sa atin ay chicken nuggets, McDo or Jollibee. Hindi po. Ang nugget or nuggets can be used to describe something valuable or significant. Meaning significant and valuable lessons that we can learn from Proverbs o kawikaan. As previously discussed by our chairman and Pastor Ribo, there are 31 chapters in the book of Proverbs. Napakadami pong paalala, gabay, kautusan sa atin na matatagpuan sa Proverbs na mahirap man po nating masunod lahat, pero kailangan po nating gawin at sikaping masundan. Ito po ay collection of sayings from wise men. So, ang kawikaan po ay mga kasabihan, kautusan at paalala sa atin kung paano po dapat mamuhay ang isang Kristiyano na nangaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Mapanghahawakan din po natin ang pangako ng Panginoon na tayo ay Kanyang gagabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang topic po natin for this day is Proverbs 3:5-8. Before we discuss Proverbs 3:5-8, ang nilalaman po nito o ang pinupunto po ng Proverbs 3:5-8 is about trusting God. Yan po ang pinaka-highlight ng verse na ito. Yan po ang kanyang pinupunto because trusting God is the foundation of a healthy and wise life. And Proverbs 3:5-8 assures us that when we rely, pag po tayo ay dumepende sa ating Panginoon fully on God, He promises to guide us, protect us, and bless us with peace. Ito po ang assurance o pangako ng Panginoon sa ating pagtalima o pagsunod sa Kanya. And Proverbs 3, basahin po natin ang Proverbs 3:5-8. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths.
Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. This verse ay isa po sa most quoted verse sa Bible na alam ko marami po sa atin. Familiar po tayo sa verse na to. Ito po ang verse na pinanghahawakan natin sa oras na tayo ay may mga pinagdadaanan o puno tayo ng problema. Pero i-discuss po natin siya one by one. Ano? Iisa-isahin po natin ang kahulugan ng bawat talata sa verse na ito at ang importansya po niya sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Now, ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Napaka-specific po ng sinasabi sa atin ng Panginoon dito. Ito pong command niya na ito. Na hindi po tayo binibigyan ng option ng Panginoon na you may trust the Lord with all your heart. Direct po ito. Ang sinasabi po ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart, ng buong puso. Hindi po basta-bastang pagtitiwala na trust the Lord. Meron pong karugtong na magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Meaning, with complete control, complete surrender. Kailangan po na sa pagtitiwala natin, isusuko po natin ng buong puso ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Now, hindi lamang po ito not only during difficult times, but also at all times. Dito marami po sa mananampalataya, including myself, guilty po tayo dito. Na naaalala lang natin itong verse na ito, ang pagtitiwala sa Panginoon, pag ang buhay po natin o tayo ay may pinagdadaanan, meron po tayo mabibigat na pagsubok na dinadanas. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi lamang po sa panahon ng mga ito, kundi at all times, sa lahat po ng panahon. Kung tayo po ay masaya, kung tayo po ay puno ng pagpapala sa Panginoon, kailangan po naaalala natin siya. Hindi lamang po sa oras na yun nga po yung kagipitan, kalungkutan. Natatandaan ko po nung ako ay nagre-review for the bar 3 years ago. Ito po ang verse na kung hindi araw-araw ay napakadalas na sinesend ng aking mami na aking pinanghawakan. Ngayon, ang realization ko po dito, nung that time na binabasa ko siya, na oo nga, bakit kung kailan meron dadating sa buhay ko na isang malaking bagay, ay tsaka ko lang siya binabasa. Bakit hindi ko siya nababasa noong mga panahon na wala naman akong kinakailangan? Now, we should recognize that we are not meant to live independently of Him, meaning God. Hindi po tayo nasa mundo na ito upang mamuhay ng independent sa Panginoon dahil tayo po, ang ating buhay ay nakadepende sa Panginoon. And kailangan po natin, malinaw po, na kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. At bago po makapasok ang ating Panginoon, gaya po ng sinabi sa kanta, kailangan po ay magkaroon tayo ng complete surrender, pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang pagtitiwala po sa Panginoon, ang assurance po sa atin ng Panginoon ay isang pagpala, mabiyaya na buhay. Now, lean not on your own understanding. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ang salita po ng Panginoon, ang command po ay huwag. Ano po? Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Typical na reaction po ng mga mananampalataya, hindi lamang po ng mga mananampalataya o ng mga tao, na pag meron pong dumadating na isang bagay na kailangan ng pagdedesisyon sa kanilang buhay, ang una pong nangyayari lagi dito, yung desisyon ng tao na akala natin na ito yung nakakabuti para sa atin. Pero ang hindi po natin kino-consider na before po tayo mag-decide,
mas kailangan pong mauna ang paghingi natin ng guidance sa Panginoon. Panginoon, ano ba ang iyong ipagkakaloob? Ang iyong pangunguna, ikaw ang manguna sa aking buhay. Hindi po yung tayo po ay lalapit sa Panginoon na meron na po tayong sagot sa isip natin. Yan po ang, at hindi po dapat din tayo dumidepende sa sariling pag-iisip natin dahil ang pag-iisip po natin ay limitado lamang. Tatandaan po natin na ang plano at ang pangako ng Panginoon sa buhay natin ay hindi po, makakasigurado po tayo na hindi po tayo papabayaan ng ating Panginoon. At ang kanya pong plano ay lagi para sa ating ikabubuti. Now, ang pananalig po sa sariling kaalaman ay nagdudulot lamang ng problema. Dahil akala po natin sa bawat sitwasyon na dumadating sa ating buhay, na kailangan ng pagdedesisyon ay kaya natin at alam natin ang gagawin. Ang ending po nito, nagbibigay pa siya ng karagdagang problema. Pero in the sense na dumating po ang problema at tayo ay nagdesisyon na para sa sarili natin before po tayo magkonsulta o manalangin sa ating Panginoon, nagkakaroon po ng false assurance na okay ang lahat. Pero in reality, dadating po ang point na ang ending ay hihingi din tayo ng tulong sa ating Panginoon. So ang sinasabi po sa verse na ito, huwag po tayong dumipende. Wala pong mawawala sa atin kung ipauubaya po natin sa Panginoon ang pagdedesisyon sa ating buhay. Dahil siya po, ang Panginoon po, ang nakakaalam ng lahat ng bagay at makakabuti para po sa atin. Ang pagtitiwala, at lagi po nating tatandaan, ang pagtitiwala sa Panginoon ay di hamak na mas mataas kaysa sa atin. In all your ways, acknowledge Him. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad. So, pag po tayo ay nagtiwala na sa Panginoon ng buong puso at hindi po natin hinayaan na manalig sa ating sarili, ang susunod po dito ay kikilalanin natin ang Panginoon sa lahat ng lakad natin. Ang ibig pong sabihin nito, sa bawat pangyayari sa ating buhay, sa bawat parte ng ating buhay, hindi po sapat na kinikilala lamang natin ang Panginoon sa oras ng kagipitan, kapighatian, o kalungkutan. So babalik po tayo doon sa una nating pinag-uusapan. Na ito pong verse na ito ay hindi lamang po dapat natin naaalala sa oras na tayo ay may problema. Ito po ay dapat pinapaalalahanan tayo sa pang-araw-araw natin na buhay, sa lahat ng oras, sa lahat po ng okasyon sa ating buhay, kaya tayo ay masaya, kaya tayo ay may pinagdadaanan. Sinabi po dito ng Panginoon na sa lahat ng aspeto ng ating buhay at sa lahat ng oras, ang pagtitiwala po natin sa Panginoon ay hindi po limitado pag kung kailan lang tayo may problema. Kaya wala po tayong nararanasang problema, kaya naaayon po ang mga nangyari sa ating buhay. Lagi po nating tatandaan na ang Panginoon ang dapat na siyang manguna at magdesisyon sa ating buhay. We should always seek God's wisdom for every step. Hindi po yung namimili tayo kung kailan po natin aalalahanin ang Panginoon. Sabi po, pag po in-acknowledge natin ang Panginoon sa ating buhay, He will direct your path at kanyang ituturo ang inyong landas. Sa oras po na tayo ay nagtiwala na sa Panginoon, na hindi po tayo nanalig sa sarili nating kaalaman, at kinilala po natin ang ating Panginoon, ang Panginoon po
ay kikilos upang ituro po sa atin ang landas. Dito po sa part na to ng Proverbs 3, hindi po sinasabi ng Panginoon na ang pagtitiwala sa Kanya, pag po tayo ay Kanyang ginaid at ang ating magiging kalbaryo o journey ay magiging smooth. Lagi pong merong pagdadaanan ang tao sa kanyang buhay. Ang pangako po sa atin ng Panginoon, kung ano man po ang ating pagdaanan sa ating buhay, tayo po ay Kanyang i-guide, hindi po niya tayo pababayaan. At ang isa pa po sa assurance ng Panginoon, bukod sa tayo po ay Kanyang i-guide patungo sa ating pupuntahan, sisiguraduhin po ng Panginoon na tayo ay makakarating sa ating paroroonan. Yan po ang Kanyang itinuturo sa atin sa oras na tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon. Madalas po, kung tayo ay nagkakaroon ng maraming pagsubok sa ating buhay, marami pong katanungan. Bakit ba nangyari sa aking buhay ito? Bakit ko kaya hinaharap ito? Sa ngayon po, hindi natin masasabi ang sagot, pero tatandaan po natin na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kayang harapin, na hindi po natin kayang lagpasan. Ang mga pagsubok po na to na dumadating sa ating buhay ay nasa plano po ng ating Panginoon na nagpapatatag po sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Matapos po natin na isuko at magtiwala, pagkatiwala lahat sa Panginoon, napakalinaw po sa Biblia na darating ang araw na tayo ay maliliwanagan sa kung ano ang nangyayari sa atin. Meron pong mga pagkakataon na tayo ay sinusubok ng Panginoon. At ito pong mga pagsubok na to, kahit po mabigat sa ating kalooban, o tayo ay nahihirapan, in a sense, dapat po, for me, siyempre ako rin po nakaka-experience din ng mga problema, pero ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa gawa ng kahit po may mga pagsubok sa ating buhay, masasabi ko po na wala naman po tayong hindi nalagpasan. Dumating man po ang gaano kahirap na sitwasyon sa ating buhay, lagi po siyang may solusyon. Hindi po umaabot sa punto na wala ka na talagang magawa. Saan ko po siya maihahalin tulad? Ako po, hindi ko hinangad, hindi ko po ma-imagine ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Na sa pagtitiwala ko sa Panginoon, o minsan, mayroon po tayong mga pagkukulang, pero sa takbo po ng ating buhay, nakikita ko na ang Panginoon ay hindi po nagkulang sa ating buhay. Sa lahat po ng oras, gaya po nung Friday, hindi ko po ina-expect din sa buhay ko na ito po ang aking magiging profession. Na araw-araw po akong nakikipag-usap sa mga akusado. Ayan po, ano? So parang nagkakaroon na rin ba ako ng criminal mind? Pero hindi naman po. So, nung Friday po, meron po akong sinamahan sa DOJ Manila, 9 police officers and officials. So, first time ko pong mapunta sa Department of Justice, meron po silang hinaharap na kaso, and yung mga kaso po nila, hindi siya simple. Noong pong pababa ako sa Robinsons, Manila, naka-full uniform po sila, nakasulubong ko na sila. Ang lalaki po nilang mga opisyal. Nakatingin po yung mga tao at akala po ata dadalhin ako sa The Hague. Pero dito po, sa aking profession, ang lagi pong sinasabi ng mga akusado, gaya po ng mga police officials,
na, attorney, ikaw na ang bahala sa amin, nagtitiwala kami sa iyo. So, ang point ko po dito is that dapat po sa ganong sitwasyon, although hindi ko naman po nasabi sa kanila na hindi, na question ko sila, pero dapat po ang initial reaction natin, sa Panginoon tayo lumapit sa mga oras na yon. Dahil ako po, maaasistihan, pero ang Panginoon po ang makakatulong sa kanila. Totoo po iyon. Na hindi ko po kayang baguhin, hindi ko po kayang bigyan sila ng magandang resulta. Ang Panginoon po ang siyang mangunguna sa kanila. Ang sabi nga po, ang Panginoon ang greatest architect ng buhay. Planado na po ito ng ating Panginoon, kung ano man po ang mga pagsubok na ating dadaanan sa ating buhay. Ang pangako po muli ng Panginoon, tayo ay Kanyang i-guide, papatnubayan. Hindi po sinabi ng Panginoon na magiging madali ang ating journey. Pero nangako po ang Panginoon na nandyan lamang po siya sa atin at sisiguraduhin po niya na tayo ay makakarating sa dapat nating pupuntahan. Now, do not be wise in your own eyes. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Last week, nag-discuss po si Pastor Ribo about pride. Ito po iyon eh. Sabi po, pride in our wisdom is one of the greatest obstacles to living a life of trust. Napakadali po nating sabihin na alam natin at we are under control sa lahat ng bagay. Pero po ang paalala sa atin ng Panginoon, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Hindi po dapat natin nakakagawian o nakakasanayan na sinasabi natin na ang lahat ng bagay ay alam natin. Ang atin pong kaalaman, kung ikukumpara sa kaalaman ng Panginoon, ay limitado lamang po. Kaya nga po tayo ay dependent sa Panginoon at hindi po natin kayang magyabang sa Panginoon na kaya natin ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Dahil sa oras po na tayo ay magkaroon ng isang problema o suliranin na pagdadaanan sa ating buhay, lagi po nating tatandaan, kahit gaano po natin sinasabi na alam natin lahat, ang ending po nito, hihingi at hihingi rin tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kaya bakit hindi po natin unahin ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras sa ating buhay. Ang Book of Proverbs po, napakadami pong paalala, payo, dapat nating gawin, dapat nating sundin. Pero mahirap man po sa atin na sumunod dito, kinakailangan pong pagsikapan natin. Dahil hindi po ito isinulat, hindi po ito ibinigay sa atin ng Panginoon upang basahin lamang. Ang goal po ng Proverbs ay maisabuhay natin ang mga pangangaral na to nang sa gayon po ay mamuhay tayo nang naaayon sa buhay ng kagustuhan ng Panginoon. This verse, do not be wise in your own eyes, encourages humility, pagpapakumbaba. Yan po ang sinasabi ng ating verse na tayo ay maging mapagpakumbaba. Meron pong mga pagkakataon na napakahirap magpakumbaba. Pero ang sinasabi po ng Panginoon bilang pagsunod, bilang pagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, tayo po ay matutong magpakumbaba. Wala pong mawawala sa atin sa pag tayo po ay naging mapagkumbaba. Lagi pong mas may nasusolusyonan ang pagiging mapagkumbaba. Ang tao pong mapagmataas ay lagi pong ibinababa ng Panginoon. Pero ang taong yun po,
Itinataas po siya ng Panginoon. And this verse teaches that God's wisdom should be our standard. Tatandaan po natin na ang Panginoon ay Panginoong mapagkumbaba. Ang Panginoon po natin ay understanding. Naunawaan ang lahat ng nangyayari. Sa kabila po ng tayo ay mga makasalanan, ang Panginoon po natin ay andyan pa rin. Makakaasa po tayo sa Kanya na sa lahat ng oras, anumang sitwasyon, andyan po ang ating Panginoon at ang ating Panginoon po ay buhay. Fear the Lord and depart from evil. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ano po bang fear o katakutan ang sinasabi dito? Hindi po ito yung typical na pag tayo po, ng mga bata tayo, nakagawa tayo ng mali, ay natatakot tayo sa ating mga magulang na baka paluin tayo. Or pag po tayo nakagawa ng kasalanan, o lumabag sa batas, na tayo po ay natatakot. Hindi po ganung takot ang sinasabi dito, na sinasabi ng Diyos na fear the Lord. Ang takot po na sinasabi dito ay ang pagpapakita ng takot sa Panginoon dahil alam natin na nirerespeto natin ang kapangyarihan, kabanalan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang takot po na pinahihiwatig ng Panginoon sa atin sa verse na to is somehow tantamount to respect. Bilang respeto po, tayo po ay natatakot sa Panginoon. Gawa ng siya ay banal. Ang kanya po, natatakot po tayo sa Panginoon bilang respeto dahil sa kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Na siya po ang Panginoon na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. This type of fear leads to wisdom as we recognize our smallness in comparison to God's greatness. Wala pong makakapagkumpara na tao sa Panginoon. At dahil tayo po ay meron ng takot sa Panginoon, na tayo po ay nagtiwala ng buong puso sa ating Panginoon, hindi po tayo dumepende sa sarili nating kaunawaan. Kinikilala po natin ang Panginoon sa ating buhay. Itinuturo po ng Panginoon ang landas sa atin. Hindi po tayo nagpapakapantas sa ating sariling mga mata. At tayo po ay may takot sa Panginoon. Ang susunod po nito ay tayo na po ang magkukusa na lumayo, to turn away from sin and temptation dahil or because we respect and honor the Lord. Yan po ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon sa ating buhay. Na tayo ay magkakaroon na ng kusa na tumanggi dahil bilang pagkilala sa Panginoon, bilang respeto sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabanalan, tayo po ay lumalayo na sa anumang tukso, anumang kasalanan. To honor God, para po tayo ay magbigay ng papuri at hindi po magbigay ng kahihiyan, hindi lamang po sa ating sarili, kundi bilang kahihiyan sa Panginoon. At ang huli pong verse na part ng Proverbs 3 is that it will be health to your flesh and strength to your bones. Pero in Tagalog version po, ang sabi dito, magiging kagalingan sa iyong pusod ay utak sa iyong mga buto. Noon pong tayo ay nagtiwala sa Panginoon at tayo po ay sumunod
sa kanyang mga utos, na hindi po tayo nag-rely, nag-complete surrender po tayo. Hindi po tayo nag-rely sa ating sarili. Pinaubaya po natin in full control sa Panginoon ang ating buhay. Ang pangako po ng Panginoon, pag atin po itong sinunod, atin po itong in-honor, na tayo po ay magkakaroon ng magandang kalusugan. Kalusugan at kalakasan. Ang sinasabi pong kalusugan dito, na pangako sa atin ng Panginoon sa pagtitiwala sa Kanya, ay kalusugang pisikal at kalakasang spiritual. Ito po, physical well-being and spiritual being. Tatandaan po natin na ang pangako ng Panginoon ay pangakong hindi napapako. Kung ang pangako po ng isang tao, ang lagi po natin sinasabi, pag ang isang tao ay nangako at hindi tunupad, ang sabi po natin, maswerte ka nga, pinangakoan ka pa, tutuparin pa ba? Pero sa Panginoon po, ang pangako ng Panginoon, lumipas man ang ilang libong taon, ay mananatili po at Kanyang tutuparin ito para sa atin. Ngayon po, inaayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinadala sa amin. Panginoon, ang aming pong dalangin ay tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay magtiwala. Ibigay po namin ang buong pagtitiwala sa inyo, Panginoon, na kayo po ang manguna sa aming mga buhay. Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan sa araw-araw. Kung ano man po ang aming mga problema dinadanas, alam namin, Panginoon, na nandyan kayo at handang tumulong sa amin at hindi niyo po kami pababayaan. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa inyong salita. Amen.